So, putol pala siya guys, hindi ko namalayan, pero kinuha ko yung title ng 5 Rules of a Biblical Husband. Sa Hungry Generation pa din ito. And this is 2 years ago, pero napaka-blessed ko na nakikita ko yung mga messages dito. So, ito naman ay tungkol sa role ng asawa and medyo mataas siya kaya puputol-putulin natin. Sana ma-follow nyo lang or masundan. Number 1 role is being a leader. Babasahin muna natin yung verse dito sa 1 Corinthians 11:3. But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. So dito, merong at least 4. Paano tayo matatawag na leader? Kayo pala boys. So number 1 is, dapat kayo ay proactive. So hindi kayo passive, kayo yung gumagawa ng steps, kayo yung nag-i-initiate ng mga bagay-bagay. So, just like sa panliligaw, hindi pwede na ang babae yung nanligaw. Dapat kayo. Pagkakita nyo ng babae na gusto nyo mapapangasawa, kayo yung gumagawa ng paraan para magiging kayo. Hindi trabaho ng mga babae na maging proactive. Hindi sila yung nanliligaw, hindi sila nag-initiate ng mga bagay-bagay. Kami lang ay dapat passive lang kami. Nagre-receive lang kami. So, in short, kayo yung nagke-carry ng mga responsibilities and kailangan nyo maging intentional. So, number 2 dito is pursue God. Pag sinasabi nating leader, follower kayo ni God. Disciples kayo dapat ni Jesus Christ. So, yung basihan ninyo ay hindi yung kung ano yung nakukuha ninyo sa mga parents ninyo, kung hindi yung kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Number 3, paano tayo magiging leader is pastors in the home or you are the priest in your home. So, kayo yung nagli-lead sa mga families ninyo, sa mga bata, sa mga children, or sa asawa ninyo na pupunta kayo sa church. Or kahit hindi ba kayo pumunta sa church, pero mahalaga pa rin po yun, no? Church na kung saan ay nagtuturo talaga sila ng teachings na inline talaga kay Lord. So, nag-family devotion na, kasi hindi lang pastor ka sa labas or priest ka sa labas, pero inside your home, naninigaw ka, magulo ka, masakit ka magsalita. Hindi fake na pastor or hindi fake na priest, hindi pakitang tao, hindi hypocrite. Merong family devotional na ikaw yung nagli-lead at least once a week or bago natutulog, yung mga bata, pinagdasal mo sila or meron kayong something, sharing man lang or whatsoever na, yung parang as a leader ka talaga, you are the pastor of your home. 'Di ba? So, next naman, under being a leader is protector. So, madali siyang intindihin, 'di ba? Ikaw yung nagpo-protect. Physically, mas strong yung mga lalaki. You are stronger than woman. Mas malaki yung mga muscles ninyo, mas malaki yung belt ng katawan ninyo because you are designed to protect your wife or your family. Hindi ikaw yung nananakit, hindi mo nire-raise yung kamay mo para suntukin or sampalin yung asawa mo, but you are raised. Even if you have some argument na sinasabi, ay, nagagalit na ako sa kanya, sobra na yung bunganga niya. No, you are going to protect, hindi ikaw yung nananakit. So, yung mga kamay natin, mga kamay ninyo pala mga boys is to tenderly touch your spouse, not to abuse them physically, not to abuse us physically. So, kapag ganyan girls or wife, yung mga asawa natin, we have to pray for them and we have to let the Lord change your lives, no? Pagdasal talaga natin na ma-deliver sila sa pagiging mapanakit nila physically. Pero kung hindi talaga kaya, ang role natin, it's our obligation daw to report them to authorities. So, wag tayong magdalawang isip na i-vowsy sila. Pakita natin yung mga pasa natin kung meron, picturean para as evidence, and then we have to report them to authorities. So, hanggang dito lang muna yung number 1 lang kasi medyo mataas siya, so isa-isahin natin. So, leader. I-comment nyo kung ano pa yung mga na-miss nila dito or na-miss natin dito na ng character ng pagiging leader. Ano ba yung definition ng leader para sa inyo? Ano yung leader para sa inyo?